Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin na mahal. Maraming salamat, Malapit Jesus, si matamis, banal, presensya, sa paglagis niyo sa mga pagawitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Children's Choir, Lord's Choir, Youth Choir, higit sa lahat, sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists, sa bibigay, salamat po sa mga matatapat. Sa pag-aaral salita, mahal na Panginoon, ikaw magpala sa ganakil ako magagawa. Umasalam ako sa inyo. So nang dalangin namin ginagala, mahal na Pastor. Bless the children once again, O Lord, through your word. At aking sinasaway lahat yan ng kaaway, bind of Satan, in the name of Jesus. Di mo sa unbelief and doubts, and opposing spirit, I command you in Jesus' name. Kasal, right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Makaupo na pa kayo na mahal. The highest praise, glory, honor, and power belong unto our Lord Jesus Christ. He is the King of kings, the Lord of lords. I'd like to give double honor and respect to our beloved pastor, evangelist, Bill Israel Almeida, the end-time prophet, for loving God. We always remember and cherish the blessed memories of our beloved Sister Pastor Dina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanila mga beloved children. Nabati ko rin po na beloved in-laws, natin beloved Mr. Pauls. Sa Lord, nagtaran po sa inyo. Sa ating mga beloved preachers, beloved co-workers, sa ating mga webcast viewers, mga wait, manunugtog, at sa inyong lahat, pinamahal. Magandang hapon po, Korea naman na Pinoy. Kindly read Genesis chapter 22, verse 15 up to 18. Genesis Kapitulo po 22, ang talata po ay 15 hanggang 18. At tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham na ikalawa mula sa langit. At sinabi, sa aking sarili ay sumumpa ako, anang Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak at iyong bugtong na anak, na sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat. At kakamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. The blessing of Abraham. That is our topic for today. Ang pagpapala ni Abraham. At tinawag na anghel ng Panginoon si Abraham sa ikalawa mula sa langit. Sinabi sa aking sarili, ay sumumpa ako alang Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Na sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay paparamihin kita. Paramihin ko ang iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat. At kakamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Palapakan natin mga Panginoon. Amen. It is the pleasure of God to give us the blessing of Abraham. Gusto ng mga Pinoy yung pagpapala ni Abraham, mapunta rin sa atin. Pakalinaw lang binasa natin. Ano ba yung pagpapala ni Abraham?
the blessing of Abraham is threefold. Threefold. Tatlong uri, tatlong klase yung pagpapala ni Abraham. Physical, material prosperity, and spiritual. Malapakan natin, malapakan. Amen? Gusto lang malapinon mapunta sa atin. Yan, pagpapala niya. But of course, there are conditions. May mga kondisyon na dapat ganapin natin. Amen? Bago natin ituloy yan, ang dami mga bilyonaryo sa buong mundo, but they deny the existence of God. Pilit nilang paniniwalain ang mundo na walang Diyos. And they are billionaires. Mayayaman sila. Can I read? Psalm chapter 92 verse 7. Then, mamaya paki-prepare. Galatians chapter 3 verse 13 up to 14. Dito muna tayo sa awit 92:7. Tapos sa aklat ng mga awit 92:7, pagka ang masama ay lumitaw na parang damo, at pagka gumiginhawa ang lahat ng manggagawa ng kasamaan ay upang mga lipol sila magpakailanman. When the wicked springs as the grass, and when all the workers of iniquity do flourish, it is that they shall be destroyed forever. Pagka ang masama ay lumilitaw na parang damo, na pagka gumiginhawa ang lahat ng manggagawa ng kasamaan ay upang mga lipol sila magpakailan pa man. So the reward of the workers of iniquity, yung ganti na mga gumagawa ng masama, ay dito lamang sa lupa. Amen? Itong mga elite people, mga globalists, mahal, sila po yung kumukontrol ng ekonomiya. Sila po yung nagdidikta ng giyera sa buong mundo. Sila po ang naglalagay ng mga presidente sa buong mundo. Yung mga umaayon lamang sa kanilang agenda, yun ang ilalagay nila. Kaya mahirap magtiwala sa mundo ngayon. Amen? Sabi nga ni St. Paul, we are living in this present evil world. Evil world. Dahil ang mundo ay kinokontrol ng diablo. And the followers of the devil are flourishing. Sila po'y umuunlad, yung mayaman dito sa mundo. They became billionaires. Ito mga globalists. Sila po ang nagpipinans sa mga gera sa buong mundo. Akala nila na hanggang dyan lang ang buhay. Dito lang. Hindi nila alam na kaya sila nagkakamit ng ganyan para sila ay mga lipol magpakailan pa man. Of course, God is giving them a chance to hear and believe the gospel of our Lord Jesus Christ. Binibigyan sila ng pagkakataon ng mahal na Panginoon na maniwala sa Ebanghelyo para maligtas dahil lahat ng tao ay mahal ng Diyos. God does not want anybody to perish in hell,
Hindi niya gusto na may itatapon sa impyerno. Kaya lahat bibigyan niya ng pagkakataon. Kahit sino. Pero, mas pinili nila yung mga bagay na pangmundo. Mas sinamba nila yung nilikha ng Diyos kaysa yung lumikha. They worship the creature more than the Creator. They forget that Satan is only a created being. There is only one Creator, one Almighty God na dapat sambahin, ang ating malapit na Jesus. Jesus Christ, the true God and eternal life. Siya lamang ang totoong Diyos at buhay na walang hanggan. You globalists, you forget that there is a God. Even if the whole world or the riches of the world be in you, it is nothing if you have not received Jesus Christ as your personal Savior. Because all things in this world are temporary. What you have done for God, for Jesus Christ, that only the things that remain forever. Or is this now high time for you to wake out of sleep? Because Jesus is coming, whether you believe it or not. There is really a hell and heaven. Mayroong langit, mayroong impyerno. Kaya ngayon na, now is the accepted time. Now is the day of salvation, not tomorrow. Ngayon ka na, maglingkod ng totoo sa ating malapay na. Nakalimutan nila, we are already in the tribulation. The period which was prophesied in the Bible, a period with very much hardships. Before the Lord comes, bago siya bumalik, ilang taon na ito nagigera Ukraine sa Russia. Isa lamang yan sa katuparan na hula sa Biblia. One of the signs of the end times, there will be wars, mga digmaan, mga pagpatay, mapanganib. Isa lang ibig sabihin yan, minamahal, we are answering to the coming of our Lord Jesus Christ. Kaya, pinagpala ka na lang dito. Huwag mong indahin ang mga pagsubok mo dito. Bali, wala yan. Your trials cannot be compared to the glory which shall be revealed in heaven. Hindi yan kaya ikumpara ang mga pagsubok mo dito. Bali, wala yan. Ikumpara sa gloria na naghihintay sa tunay ng anak ng Diyos. Kaya mga totoong lingkod ng Diyos, they're willing to die in following the Lord. Sabi ni Pablo, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Hindi po nakakatakot ang kamatayan. Sabi ng iba, ang kamatayan, pinakamalaking trahedya sa isang tao. Pero sa Biblia, ang pinakamalaking trahedya, hindi mo nasunod yung mission mo. If you fail to fulfill your mission, that is the greatest tragedy. Pero yung mga pinagpala, katulad ating mga pastor, he fulfilled his mission. Maraming pinagaling, maraming pindaga, maraming nagkaroon ng buhay, walang kan, kaya tagumpay. Hallelujah! Ang kamatayan ng totoong naglilingkod sa ating malapay. Palapakan natin malapay, no?
So this is a warning to every man, not only in the Philippines but in the world. Most especially to the globalists. Most of them are antichrist. Wala nang tago-tago dito. Gusto niyo lumusob kayo para malaman natin sinong totoong nalilingkod sa mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hindi lang salita dito. Talagang dito kapangyarihan. Bakit? Ang paglilingkod natin, hindi pakitang tao. Totoo! Hallelujah! Praise the Lord! Pinamuhay ang salita ng Diyos. Sa panguna ating mga pastor na nagturo sa atin, sa amin, paano maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! The blessing of Abraham. Gusto ba ninyo ang pagpapala ni Abraham? Tapos ang kamay ang gusto, minamahal. Iba ayaw. Kinso na lang may gusto, mapupunta sa iyan. Hallelujah. Those who want the blessing of Abraham from this day onwards, it will come to you. Hallelujah! In Jesus' name, hallelujah! Praise the Lord! Mapupunta sa inyo yan kung gusto mo at nananampalataya ka. And of course, you have to pass the conditions. Madali lang ang kondisyon, hindi mahirap. Ano pa natin, malapay, no? Amen? Balikan natin yon. Balikan natin. Dahil bago mo balikan malapay noon, dapat yung mga anak ng Diyos, pinagpala na katulad ni Abraham. Amen ba? But siyempre, hindi para-pareho. Depende sa mga nakaunawa at nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Yan. Balikan natin yung Genesis 22 para makuha natin bakit pinagpala si Abraham at gusto ng mahal na Panginoon mapunta rin sa atin yung pagpapala niya. Sa 16, ano sabi niya? At sinabi sa aking sarili, sinabi ng mahal na Panginoon, at sinabi sa aking sarili ay sumumpa ako, anang Panginoon, sapagkat ginawa mo ito, mayroon palang ginawa si Abraham. Amen? Tayo may gagawin din. Amen? Yung mga naglalakad dun sa likod, pag hindi nyo napakinggan yan, ma-auto-blessing kayo. Hallelujah. Yung sabi ng mga Panginoon, sapagkat ginawa mo ito, dapat malaman natin yan. Anong ginawa ni Abraham? Dahil yung ginawa ni Abraham, gagawin mo rin. Para yung pagpapala ni Abraham, mapunta rin sa'yo. Palapakan natin, mga Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Panampalataya na walang gawa, walang mangyayari dyan. Pananampalataya tayo, samahan natin ang gawa. Sigurado yan, matutupad ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak. Si Abraham, sinubukan. Pero nakapasa. Malapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Sana, pag subukan tayo, makapasa rin tayo. Pag nakapasa tayo, yung pagpapala ni Abraham, mapupunta sa atin. It is the pleasure of God to give you the blessing of Abraham. You read the Bible from cover to cover, maintindihan mo na ang Diyos, masayang-masaya pag yung pagpapala ni Abraham mapunta sa mga believer of the gospel of our Lord Jesus Christ. Dapat itong mga billionaire, dapat sa atin nga yan eh. Amen ba? Itong mga globalist, dapat sa atin yung kayamanan nila eh. So, ginagamit na sa kasamaan eh. Tayo, pag pinagpala, maraming pagpapalain, maraming makikinabang.
Hallelujah! Praise the Lord! Bakit? Gagamitin natin para ipaganap ang Ebanghelyo to spread the gospel, the power of God unto salvation. Dahil tinawag tayo, hindi para lamang magpahayahay. Tinawag tayo para ipangaral ang Ebanghelyo. We are called. We are saved to save others. Many are forgetting our mission. Tinawag tayo para iligtas yung iba. Hallelujah! Maraming malak ng Diyos malungkot because they forget their mission. Pag intindihan natin ang mission natin, ikaw ang pinakamaligayang tao sa buong mundo. Sabi natin mga pastor, you can sleep like a baby. Wala kang worries. Bakit? Kahit nagigira, kahit nililiparan yung mga bala, baliwala sa iyo. Bakit? God is with you. When you are fulfilling your mission, pag ginaganap natin ang ating tawag, ang Diyos sumasa atin, wala kang kakaba-kaba kahit anong mangyari. Sigurado ka, tagapagpala ka, na buhay, na walang higgan. Sayang, yung kamatayan natin malapinoon, if we are not receiving the benefits of His death. Sayang. Amen tayo na mahal? Yeah, as a Christian, do not entertain negative. Ibuhos natin ang buong puso natin at mind sa pag-unawa at pagsunod sa kanyang kalooban. Dahil nandyan lahat ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Sapagkat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Bugtong, isa-isang anak lang. Yun ang hiningi. Yun ang trial ni Abraham. Bago siya pagpalain ng threefold. Hiningi yung kanyang kaisa-isang anak. Meron ba hiningi ang Diyos sa atin? Meron ba? Meron. Pero most of the times, we are just ignoring the voice of God. The whisper of the Holy Spirit, most of the time, we are just ignoring it. May hiningi ang Diyos sa atin. Kaso di natin pinapansin because most of us are self-centered. Hinahanap natin ang sarili natin. Dapat maintindihan natin yung nais mawalan, yun lang ang magkakaroon ng tunay na pagpapala. Threefold blessing. You read the Word of God. Sa buhay na natin, mga pastor, kayang pamilya, kahit di na sila magsalita. Kasi nakasama namin for how many decades. Actual, personal, kasama-sama namin sa hirap. Noong araw. Kahit di sila magsalita, makukuha mo na anong sekreto, bakit natanggap nila yung tatlong threefold blessing. Masayang masaya. Grabe ang peace of mind. Grabe ang Holy Spirit. Araw-araw, damang-dama ang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Doon pa lang, kitang kilala namin. Kinalimutan nila lahat ang buhay nila. Hinabol, paano sundin ang kalooban ng Panginoon. Kaya na. Ibig sabihin, marunong tumanggi sa sarili. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Bago na itutuloy yan, balikan natin. Luke 9:23. Kindly read. Mamaya, balikan natin yan. Lucas 9:23. At sinabi niya sa lahat,
kung ang sino man tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili. Mahirap gawin yan. Pag self-centered tayo, mahirap gawin yan. If we are pursuing our own dreams and ambition, you cannot do that. Pero kung gusto mo, ang pagpapala ni Abraham, sundin natin ang salita ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Sabi ng panasulatan, the Word of God is settled forever in heaven. Settled forever. What have been written was written. Ano nakasulat? Yun na yan. Kaya ang gagawin natin, pag sumikapan natin, unawain ito sa buhay. Because what have been written is already written. Hindi na mababago. Heaven and earth will pass away, but the words of God shall never pass away. The Word of God is settled forever in heaven. Ang sino nagsasagawa, ikaw ang tunay na pinagpala. Pasanin ang kayang krus ang nais sumunod sa akin, sabi ng Panginoon, at tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Mayroon palang krus araw-araw eh. Ano ibig sabihin? Mayroon mga problema kaunti. Amen ba? May mga bagay na hindi mo gusto. Yan ang mga krus sa manasulatan. May mga kahirapan kaunti. Pinahintulot para subukin, para tingnan kung sino ang susunod. Na hindi tumitingin sa mga sitwasyon. Susunod sa Kanya. Those who follow the Lord, no matter what. Yan ang hinahanap ng Panginoon. Susunod, kahit ano mangyari. Pag nakapasa tayo dyan, tayo na ang sigurado, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Tagalangit naman talaga tayo. Kasi may mga nagtatanong. Sabi, Kuya, medyo di ako masyado nakakasunod eh. Tagalangit ba ako? Oo, sigurado. Nakarating ka dito, tagalangit ka talaga. Yung nga lang, malungkot ka kasi hindi mo sinusunod ang kalooban ng Diyos. Kumbaga sa langit, nakarating ka sa langit, para ka nasunugan. Sabi sa Biblia. Sana makita niyo yun. Nakarating sa langit, may nakarating sa langit na parang nasunugan lang. Walang kadala-dala. Walang gift, walang reward. Lahat ng Kristiyano may reward. Lahat ng ginawa natin dito, para sa malapinong ginawa natin, lahat yan may reward. Amen? Diba? Sabi ka naman ng Panginoon, nagpainom ka lang tubig na malamig sa aking mga alagad, hindi yan mawawalan ng reward. Lahat ng ginawa natin, para sa malapinoon, may reward. Pero kung palamig-lamig tayo, hindi tayo sumusunod, makakarating pa rin tayo sa langit. Yun nga lang, parang nasunugan. Kumbaga sa kwento lang naman. Kumbaga sa bahay sa langit, yung mga sumusunod talagang mansion, yung bahay. Laki ng mansion eh. Yan, sinabi naman na Panginoon. Pero sa mga hindi sumusunod, kubo lang. Sabi iba, ay di bale, langit pa rin, kahit kubo lang. May puntos ka naman. Pero ang gusto naman ng Panginoon, you receive the full reward. Kasi ang gusto naman ng Panginoon, mabunga tayo dito habang nabubuhay sa mundo. Mabunga. Amen? Gusto ng Diyos nagbubunga tayo. Pag hindi tayo sumusunod, kulang ang bunga natin. Ang gusto naman ng Panginoon, sabi ng Panginoon, this is my will, that you bear much fruit so that you become my disciples. You bear much fruit
Kailangan magbunga tayo ng maraming bunga para tayo maging alagad ni Kristo. Hallelujah! Yan, wala na tayong time. Basahin na sa bahay ninyo. 1 Corinto 3:13 hanggang 15. May nakarating sa langit na parang nasunugan lang. Di ba nasunugan ka? Walang matitira sa'yo. Yung suot mo lang. Nakatakbo ka, sunog lahat. Wala natira. Meron nakarating sa langit na ganun daw ang sitwasyon. Yun lang. Wala siyang ka-reward. Pati kapitbahay niya, di na nasira, hindi na ligtas. Di ba? Ang gusto ng Pinoon, namumunga tayo. Mabunga ang ating paglilingkod. Mainit ang ating paglilingkod sa ating mahal na Pinoon. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Kabalikan na natin sa Genesis. Yung ginawa. Dahil ginawa mo ito, sa pagpapala ay pagpapalain kita. Yan. 16 mo na. 16. At sinabi sa aking sarili, ay sumumpa ako. Ayun, ang malapit na salita yan. Alang Panginoon. Sapagkat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak. Ang iyong bugtong na anak. Hindi tumanggi si Abraham eh. Kaysa isang anak eh. Hiningi eh. Hindi siya tumanggi. Yeah, you know the story. Nung nangusap ang Diyos sa kanya gabi, Abraham, ibigay mo sa akin ang iyong anak na minamahal. Minamahal. Ibig sabihin, mahalaga sa kanya. Kaysa isang anak, mahalaga. Nangusap sa kanya nung gabi. Nag-uumaga pa lang, hindi pa sumisikat yung araw. Si Abraham ay naghanda na ng asno. At sumakay na naglakbay. Ilang araw ang paglalakbay? 3 araw bago marating yung bundok na kung saan siya isasamba sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya masarap sumamba yung malayo-layo ang pinupuntahan natin. Malapakan natin, mahal na Panginoon. May sabi nakakasunod tayo. May sakripisyo. Amen ba? Iba nga, kapitbahay na lang ng chapel eh. Huli pa dumating eh. Kapitbahay na lang ah. Nauna pa yung galing pa sa ilang kilometro layo. Mas maganda yung malayo kasi may sakripisyo. Ibig sabihin, makikita ng Diyos na tayo totoong nagmamahal sa Kanya. Si Abraham, 3 araw eh. 3 araw nakarating bago doon sa bundok. One of the mountains of... Anong bundok yan? Ha? Isa sa mga bundok. Ha? Moriah. Sa Tagalog, Moriah. One of the mountains of Moriah. Sabi ng mahal na Panginoon, dalhin mo anak mo doon. Bring your only son and offer to me as a burnt sacrifice. Bring an offer. Sumamba ka doon. Ialay mo ang kaisa-isa mong anak. Pag sumasamba tayo, dapat may dala kang alay. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi pwede wala. Very clear in the Word of God. Pag sumamba tayo, may alay tayong dala. Talapakan natin, malapay na. Amen. Hingi, sabi, ialay mo daw yung anak, isang bugtong na anak, si Isaac. 3 days journey. 3 araw bago makarating para sumamba. Dito, 2 oras lang. Sabi iba, layo naman ang baliwag. 2 oras lang yun. Si Abraham, 3 araw bago nakarating sa pagsamba. Alapangan natin, alapangan. Hallelujah! Praise the Lord! Ang traffic naman, nang sasambahan ko. Di ba? Ang hirap mag-commute. Magpapalain ka pag nakapasa ka sa mga hadlang sa paglilingkod.
Actually, hindi naman hadlang yan eh. Yan ay pagsubok. Pag nalampasan mo, ibibigay sa iyo ang pangako na pagpapala kay Abraham. Hallelujah! Praise the Lord! Meron nga, umawag sa akin. Sabi ko, bakit wala ka nung kahapon? Hindi eh. Nanggangawa kasi ng anak ko eh. Nainis ako, piningutan ko sa tenga. Hindi na ako nakasamba tuloy. Sabi ko, pagsubok yun. Kasi bago ka makarating, may sakripisyo. Yung nakapasa, yan ang pinagpala ng ating manapalo. Sapagkat ginawa mo ito, yan ang ginawa ni Abraham. Hindi niya tinanggi yung hiningi ng Diyos sa kanya. Is the Lord asking for something in our lives? Meron bang hinihingi ang Diyos? Meron ba? Meron. Malapayan natin, malapayan natin. Hallelujah! Minsan, yung kahinaan natin, ilalagaan natin. Di natin alam na hiningi ng Diyos siya. Hiningi, anak, ibigay mo na sa akin yung kahinaan mo. Huwag mo nang alagaan yan. Then hadlang yan sa pagpapala mo. Hallelujah! Praise the Lord! Kasi most of the time, yung mga kahinaan natin, inalagaan natin. Di ba? Ang malapi noon, gusto niya, yung mga bagay na hindi kaya, hiningi niya yan. Ibig sabihin naman po, alisin mo yan, anak, para lubos ka, makasamba, at lubos mo, makuha ang aking mga pangako. Pero inalaga natin ang mga kahinaan eh. Marami mga Christians, nag-aalaga ng kahinaan eh. Alagaan natin yung kalooban ng Diyos na huwag mawala. Huwag tayo malihis. Yun ang ating alagaan. Hindi yung kahinaan. Hindi tinanggi ang kaisa-isang anak. Nandyan yun eh. Sabi doon, offer to me your only son Isaac, whom you love. Ibigay mo sa akin ang anak mong kaisa-isa na iyong minamahal. Pwede naman wala nang minamahal, di ba? Pwede naman sinabi, ibigay mo sa akin na iyong kaisa-isang anak. Papa, pwede na. Pero bilang ito, ibigay mo sa akin ang iyong kaisa-isang anak na minamahal. Ibig sabihin na malapit noon, yung bagay na mahalaga sa iyo, dapat handa ka ibigay kung kailangan. Hallelujah! Praise God! If you want to receive the blessing of Abraham, anything that is more important to you, you are willing to offer if the Lord needs it. Kaya kailangan ng Diyos yan, ibigay mo. Bakit? Sinusubok ka lang para ibigay sa iyo ang saganang biyaya ng ating manang. Hindi magkamali ang sa banal na kasulatan. Hindi magkakamali. Hindi magsinungaling. O yun na nangyari. Si Abraham, ibinigay talaga. Hindi nag-alinlangan. Ano pagsabi sa 17? Ayun na nangako malapit. Dahil hindi tinanggi, nandun na siya eh. Ino-offer na sa Isaac eh, sa altar. Dahil yung istorya, sinurkat lamang natin. Sasaksakin na kasi sabi, ialay mo yung anak na si Isaac. Sa lumang tipan, pag sinabing aalay, papatayin. Hayop man yun o tao, pag pinaalay ng Diyos, papatayin mo yan at yung dugo, ibubuhos mo sa altar. At sisindihan yun. Yan ang pag-aalay sa lumang tipan. Papatayin yung iaalay. Sa atin naman, sino ang iaalay natin? Sarili natin ang ating iaalay. Palakpakan natin, mga Panginoon. Amen? Beloved, sabi ng Pablo, offer yourself a living sacrifice. Romans 12:1. Present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Si Abraham nag-alay, tayo ang ialay nating sarili natin. Hallelujah! Praise the Lord! Yan ang alay natin. Kung gusto natin matanggap yung triple blessing ni Abraham, we have to offer ourselves a living sacrifice, holy, acceptable to God. Amen?
Paano maging holy yung sarili natin? Pag-uwi sa simbahan, kaliwa, chismis dito, chismis doon. Paano maging holy yan? Negatibo dito, negatibo doon. Kwento dito na negatibo, kwento dito, kaliwat kanan. Hindi holy yun. Huli ka nun, hindi ka maging huli. Mahuhuli ka sa pagpapala. Pero pinagpala kayo, you understand the Word of God. Hallelujah! Praise God! Pinangakuan agad eh. Automatic yan. Once you offer what is valuable to you, kung hinihingi naman ang Panginoon yan, kahit gano'ng kalagyan, then you are willing to offer. On the spot, God will speak to you His promises. Ora mismo, magsasabi sa sayo, itong gagawin ko sa iyo, pagpapalain kita. Sinabi kay Abraham, na sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhe. Na gaya ng mga bituin sa langit, at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat, at kakamti ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. Nobody can hurt you. Wala lang pwedeng malakit sa iyo pag tinunod natin ang kanyang kanal kalooban. If your priority is doing the will of God, then nothing can hurt you. Pangako yan sa Biblia. And your descendants will possess the gates of their enemies. Ibig sabihin, matatalo lahat. Diba? Totoo eh. Kaya mo mga pastor, buong puso naglingkod, ginawa lahat. Masakit o hindi, nakakamatay o hindi, pinuntahan para gawin ang kalooban. May nakatalo ba? Totoo ang Biblia? May nakatalo ba ng mga demonya? Wala! Hallelujah! Praise the Lord! Nakakatakot yan. Nagbanta na si Vladimir Putin once na pinasabugan ng long-range missiles ang Russia, the center of Russia. Sabi niya, I will take revenge with my nuclear weapons. Binomba na yung Russia eh. Nasubaybay niyo ang balita. Binomba na yung Russia. Sabi ni Putin, nuclear ang gaganti ko dyan. Napakalayo ng lugar na yan. Pag nagpasabugan sila ng nuclear weapon, sabi ng mga, malayo naman kami dyan. Nakontin din ng nuclear weapon. Hindi pa nanakot yan. Yan lamang ay paghahanda para, kung mangyari yan, matuwid tayo, hindi tayo masasaktan. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Kahit napakalayo yan, yung hangin, dadalhin yung lason. Ganon yan. Ganon ang nuclear weapon. Ganon katindi. Kahit even thousands of miles away, after a week o a month, kahit malayo yung mga tao doon, pag dinala yung hangin yung mga lason, yung mga tao doon, patay din. Pero sa Iglesia ng Diyos, tagapagmana ng buhay na wala na. Hallelujah! Praise the Lord! Pero ipag-pray natin na hindi mangyari yan. Malapakan natin, amen? Pinasabugan na eh. Russia mismo, pinasabugan na mismo ng Ukraine. Sino nag-utos sa Ukraine? Sino pa? Di si Biden. Di sila natakot. Pag namatay sila, nawala silang Kristo, tuloy-tuloy sa impyerno. Akala nila pinaglalaroan yung kamatayan. Nako, nakakatakot yan. Pero sa mga ligtas, magpapala yan, dahil tagumpay. In death, there is victory. Hallelujah! Praise the Lord! Pero gusto ng Diyos, mahabang buhay natin dito. Palakpakan natin, malapay na ako. Amen?
So, natutupad na ang mga hula sa banal na sulatan na talagang magkakagulo sa mundo. Nakasulat talaga yan. Magkakaroon ng world war, another world war. Pero sa may pananampalataya, pwede yan itigil ng ating mahal na Panginoon. Malapakan natin mahal na Panginoon. Amen? Isang rebuke lang yan, tigil yan eh. Sabi ng mga pastor, pag medyo marating mga super typhoons ng araw, sabi ng pastor, ang dali lang pigilin yan eh. Ayaw ko lang pigilin yung iba. Kasi nga, pag pinanalangin ko yan, sabi ng pastor, sabi ng mga religious leaders, kami nanalangin. Sila raw nanalangin. Kaya, ang credit sa kanila, hindi na alam, may man of God na nalangin, yun ang pinakinggan talaga ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya mga gera, madali lang yan. Kahit sa panahon natin, madali lang yan. Sayang, itinuro sa atin, mga pastor, kung hindi natin pamuhay. Malapakan natin, malapakan. Hallelujah! Praise the Lord! Matuwa ang ating mga pastor pag tayo'y sumunod sa kanyang pananampalataya. Di ba? Kagalakan. Ang mahal na Pinoon mismo, kagalakan niya na tayo. Sabi ng Pinoon, the works that I do, you shall do also. Because I go unto my Father. Sabi naman ng Pinoon, yung mga bagay na ginawa ko, yung mga gawa na ginawa ko, gagawin nyo rin higit pa sa ginawa ko. Sabagkat ako'y paroroon sa Ama. Kagalakan ng man of God na tayo'y sumunod at ipamuhay. Hindi na sayang ang kanilang sakripisyo. Ang kanilang pag-ayuno, pagod, pag-iyak, hindi na sayang dahil tayo sumunod at tayo nagsumikap, tayo handa kahit mapagod para sigurado at ating pagsunod at sigurado ang ating kaligtasan. At marami ang makikinabang, pagpapalain at pagmamana ng buhay na wala hanggan. Galatians chapter 3 verse 13 after 14. Can you read? Galatia, Kapitulo 3, 13 hanggang 14. Sa sumpa ng kautosan pagpapala ni Abraham, nandiyan na. Nagliliwanag na sa inyo. Nandiyan. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo. Today is our Holy Supper. We are celebrating a redemption when our Lord Jesus Christ died on the cross of Calvary. Tayo nagdidiriwa ngayon. At inaalala natin ang pagtutubos sa atin. We are redeemed by our Lord Jesus Christ. Redeemed. Ibig sabihin ng redemption is to bring back one's original position. Ang pagtutubos ay ibabalik ka sa dati mong kalagayan. Yun ang ibig sabihin ng pagtutubos. Tinubos tayo dahil tayo'y nahiwalay. Puro sumpa ang inabot natin, nawalay tayo. But when Jesus Christ died, we are being brought back to our original position. Palapakan natin, malapilo. You have been brought up. Binalik ka na sa iyong dating kalagayan. Yun ibig sabihin ng redemption. Anong dating kalagayan natin? Walang sumpa, pinagpala, lahat ng bagay na sa Kanya at siya'y malapit sa presensya ng Diyos. Yan ang ating original na kalagayan. Malapit sa Diyos, kinakausap ng Diyos, lahat ng pagpapala na sa atin. Nasa kina Adam at Eva in the Garden of Eden. Di ba? Lahat ng doon na. Wala silang problema. Nagkasala, nawala yun.
Pero nung namatay, maharap sa Kristo, tinubos, ibig sabihin tinubos, inisauli, binalik sa original na kalagayan. Palapakan natin, Panginoon. Amen. Nandito ka na ba? Sa original na kalagayan, nandyan ka na ba? Iba, oo raw. Iba naman, wala pa. Kulang ka sa pag-angkin. Angkinin mo, sigurado yan. Then, yan na. Tapos na tinubos, 2,000 taon nang nakaraan. We are already redeemed. Our Lord Jesus Christ already died on the cross. We are redeemed. Claim what is yours. Ano sa'yo, angkinin mo sa pangalan ng Jesus. At yan ay mapapunta sa'yo. Pero kung wala tayong gagawin, mananatiling panaginip lang yan. Because faith without work is dead. Kailangan kung pinaglalaban mo ang iyong karapatan. Pag hindi, ang demonyo napakatosok, kukunin sa iyo yan. Pero pag matapang ka, mananalangin ka, nanampalataya ka, you struggle for it, sigurado yan, bibitiwan ng demonyo at magtatagumpay ka. Purihin ang ating mga Panginoon. Hallelujah! Ayan, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa galang atin. Na sapagkat nasusulat, sinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Sino ang binitay sa cross, sa punong kahoy? Walang iba, ating mga Panginoon. Yung sumpa natin, siya nagdala. Imbis na tayo magdurusa, inangkin niya. Kaya wala na tayo sa sumpa. Hallelujah! Amen? May narinig ako na kapatira nung araw. Ang hirap ng buhay ko para nasa sumpa ako. Guni-guni mo lang yan. Ibig sabihin, you're not working for it. Pinababayaan mo yung binigay ng Diyos sa'yo. Alam mo naman ang job doon, napakatuso yan, napakasalbahin yan. Talagang apakan ka yan. Pero if you are fighting, sigurado yan, magtatagumpay ka. Hallelujah! Praise the Lord! Huwag ka manatili dyan sa kalagayan mo. Umahon ka dyan. Ipaglaban mo. Ano ang sayo? 14. Ito ang kailangan para matalo natin ang diablo. Ito ang kailangan. Upang sa mga hentel, Abraham, kanino? Sa mga hentel, tayo yun. Na kay Kristo Jesus, upang sa magitan ng panampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Malapagan natin, malapagan. Pagpapala na Abraham, threefold, physical, material prosperity, spiritual, malapit sa presensya ng Diyos. Laging nadaramdaman ang presensya ng Diyos. Hindi bilanggit yan yung material prosperity, yung physical. Hindi bilanggit. Ang sinabi na dyan, upang sa magitan ng panampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu Santo. Yun ang meaning. Pag nasa atin ang banal na Espiritu, yung material, physical, madali lang yan. Kaya yan ibigay agad ng ating malapin. Because you have the power. Hallelujah! Praise the Lord! Mayroon na ba tayong Espiritu Santo? Mayroon na ba? Meron! Every believer has the measure of the Holy Spirit in his life. Sa sunod, basahin natin. Pag naniwala ka sa gospel, binigyan ka na agad ng Holy Spirit. Pero kailangan mo yan pagpadamihin. Balagbagan natin, malapit. Hallelujah! Kailangan mo yan, kumbaga sa baso, kung naglagay ka ng tubig sa baso, kailangan natatapon yan, punong-puno. Ganyan. Every believer has the Holy Spirit. Sabi ng Biblia. Basahin natin next time. Your duty is to enhance the Holy Spirit. Palaguin mo, pagningasin mo ng lubusan para matanggap mo lahat ang pangako ni Abraham. Pangako kay Abraham. Hallelujah! Praise the Lord! So, paano pagningasin ng Holy Spirit? You have to make sacrifices. Ano na kasimple? Kaya tinaanto ka na. Kailangan manalangin, kailangan magpuri ka. Magugol ka ng panahon. Magugol ka ng panahon
para lang makalugdaan mga Pilipino by prayer and praises and worship. Diba? Pag nagawa mo yan, malapit sa'yo pala ng Espiritu, yung pagpapala. Isang hiling mo lang, isang sabi mo lang, nandyan agad. Bakit? Sinunod mo. Nasa iyo yung power ng ating Malapino. Nag-uumapaw ang Banal na Espiritu sa atin. Amen? Nag-uumapaw yan. If we are totally dedicated to the Lord. Di ba? Dedicated tayo. Ito, sinimplified lamang ang paglilingkod natin. Siya lagi sinasabi natin, mga pastor. Simplified. Lagi kang magsamba, manalangin ka, magpuri ka. Pag may mga gawain, you support. May mga krusada, you support. Namahal. Sacrifices yan. Lagi kang puno na banal na Espiritu. Palakpakan natin, malapay noon. Hallelujah! Praise the Lord! Napurihin natin, malapay noon. May mga kaunting sakripisyo sa paglilingkod. Pero hindi matatawaran ang pangako ng ating malapay noon. Lahat ng pangako niya ay totoo lahat. At gusto niya matupad na sa atin na lamang yan kung ating aangkinin at ating ipagtatrabaho. Parang kaligtasan din yan. Ang kaligtasan, nawawala yan. Pag pinabayaan natin, kailangan we continue serving the Lord. Tuloy-tuloy tayo umiibig, lumalayo sa masama. Ganun din. Hallelujah. Kailangan i-maintain natin ang kabanalan, katuwiran. Kaya nga, tayo lagi magkakatipon dahil dyan tayo nililinis ng ating Malapinoon. Hallelujah! Praise the Lord! Mabala tayo sa mga bagay na kalooban ng ating Malapinoon. Huwag nating kaligtaan ang mga bagay. Sabi nga natin, mga pastor, lalo ba may krusada, mga kapatid, we fast and pray. Kaunti lang ang tulog namin. Totoo yan, hanggang ngayon, kaunti lang tulog namin. Sabi ni Pablo, if we impart to you spiritual things, it is a great things. It is really a great thing if you impart your material things. Mga bagay na spiritual, may mga sakripisyo. Sabi nga natin mga pastor, mas pinagpala kayo sa amin. Kami, kaunti lang tulog namin. Lahat iniwanan namin. Kayo, malaya kayong gumawa. Pero huwag niyong kalimutan ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Huwag niyong kalimutan. Hindi ka mawawalan. Lalo kang pagpapalain. Do not forget the church of God. Hindi ito church ng sino man. Ito'y church ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Wala na tayong time na mahal. Kaya yun lang sinasabi ng mahal na Panginoon. Gusto niya yung pagpapala ni Abraham mapunta sa atin. Mula sa araw nito, angkinin ninyo yan. Angkinin niyo sa prayer. Gumawa kayo. Ano mga dapat yung gawin? Maghayo. Maghayo tayo na maghayo dahil malapit na bumalik ang ating malapay noon. Tuloy natin mga krusada natin. Sigurado yan. Bago sa bumalik, tutuparin ng Diyos ang kaya mga pangako. Amen? Habang tayo mawit, pwede natin malapay noon. As we sing the song. Carry your medley, please. Habang tayo mawit din naman, ihanda natin mga puso. He'll carry you.
Magsisisi tayo na mahal habang tayo mahal. Para tayo may karapat dapat sa pagsali sa Holy Supper. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my brother that He will carry you. And if He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my sister that He will carry you. He said, "Come unto me, all who are weary, and I will give you rest."
Palakpakan natin, mga Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Bago tayo tumako sa ating huling hapunan, mayroong mga bisita tayo. Tumanggap po na mga visitors. The first time na nakadalo, tanggapin niyo natin malapit ni Jesus bilang isa trinitang pagligtas. Gusto po ninyo pumunta sa langit, malutas yung mga problema. Magkaroon ng gera, hindi kayo masasaktan. Ingatan kayo mga Pinoon, mga virus, mga sakit, ingatan kayo. Maniwala ka sa Ebanghelyo natin, mga Pinoon. Ebanghelyo, mabuting balita na sa Diyos na nakikita ng katawan tao. Namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muli nabuhay. Alang-alang sa atin. Yan po ang Ebanghelyo. Kailangan natin maniwala na siya namatay sa atin. At kailangan natin magsisi at lumayo sa buhay na masama. At tanggapin natin ang bagong buhay. Sa mga ngayon lang nakadaloy, taas mong kamay na mahal. Sundin po ninyo isang maikling panalangin. Nakilangan mo sa langit, Diyos na kapangyarihan sa lahat. Malapit ni Jesus, ako po isang taong makasalanan. Ngunit malapit no, naniniwala ako sa Ebanghelyo. Na ikaw ang namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muli nabuhay. Ay yung banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo, siya naglinis sa aking kasalanan. Malapit ni Jesus, patawarin niyo po ako. Linisin mo po aking puso na marumi sa kasalanan sa magitan yung banal na dugo na umago sa krus na gawin na pa ako ng dahil sa akin. Malapit ni Jesus, tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas. Diyos at hari na aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samod dalangin. Amen and amen and amen. Dahil kailangan Diyos ang pawarihan sa lahat. So lang dalangin namin ginagalam na pastor ang tumanggap sa inyo sa hapong ito. Katawarin niyo po sila kailangan kasalanan. Isulat niyo po ang kailangan pangalan sa aklat ng buhay. Ganyan po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makabalik na po yung mga ngayon lang nakadalo. Balik muna. Ngayon, dadakot tayo sa Holy Supper, yung mga hindi pa nabautismohan sa pangalan natin, malapit ni Jesus, hindi pa kayo pwede sumali sa balapunan. Pero kung gusto nyo magpabautismo, nangako kayo, bautismo kayo katapos na ating gawain, pwede pa kayo sumali sa ating banal na hapunan. Ito pong Holy Supper, ito po yung sagrado, ito yung pag-alala sa kamatayan at muling pagbabalik ng ating malapit ni Jesus. Itong tinapay na ito, sumisimbolo sa katawan ng ating malapit ni Jesus na nawasak alang-alang sa atin. At ang katas ng ubas, yan ay simbolo ng dugo ng ating malapit ni Jesus na nabuhos sa krus ng Kalbaryo ng dahil sa atin lahat. 1 Corinto 11:24. Pagkatapos niya magpasalamat, kanyang pinaghati-hati ang tinapay. Sinabi niya, kainin ninyo, ito ang aking katawan na nawasak dahil sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. At pagkatapos din naman ito, kaya kinuha ang saro. Katapos na uminom, kaya sinabi, ang sarong ito ay bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito, inumin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sapagkat habang kinakain ninyo ito at iniinom, inyong pinapakita ang kamatayan ng ating malapit ni Jesus hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya nga, ang sinuman kumakain ng tinapay at umiinom sa saro na hindi karapat-dapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng ating malapit. Ibig sabihin na hindi karapat-dapat, hindi nananampalataya, hindi nagsisisi. Yan pibisayan. Ang sinuman sumali sa banalapunan, hindi karapat-dapat, nagkakasala sa dugo at katawan ng ating malapit. Ibig sabihin, hindi karapat-dapat, hindi nananampalataya na ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos kaya magpagaling, kaya magbago, kaya magpatawad, kaya gawin lahat. Ibig sabihin, kailangan manampalataya tayo. Ano man ang kalagayan natin, kailangan natin manampalataya. Kung tayo may mga ginagawang kasalanan, iwanan natin at pagsisihan na natin. 28, kaya nga sa leksikin ng sinuman, sa leksikin ng ang bawat isa ang kanyang sarili bago sa kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at uminom na hindi karapat-dapat ay uminom at kumakain at uminom ng paghatol sa kanyang sarili na hindi nakikilala ang katawan ng ating malapit. Bago tayo dumako sa ating banal na hapunan, mahal,
At tinayayahan po ang lahat nila mga na magsisisi. Kung mayroon ka mga kagalit, patawarin mo. Ganun yan naman, para maging karapat-dapat tayo. Kung nag-alinlangan ka sa iyong buhay, manampalataya ka dahil lahat ginawa na ng Pinoon para sa ating kapakinabangan. Kung mayroon tayo mga ginagawa ng mga masama, nalabag sa kulungan ng Diyos, ngayon mismo, mga ako na tayo, hindi na natin gagawin. Iwasan na natin. Para tayo maging karapat-dapat, sumali sa banal na punan. Dakilang masalangin, sunong dalangin, aming ginagawa ng Pastor. Patawarin niyo kami lahat. Hallelujah. At minsan kami nagkukulang sa iyo, kakasala. Patawarin mo lahat yung mga anak. Forgive everyone was. Ano mang kasalanan na gawa namin sa isip, salita, sago, patawarin mo kami. Forgive all our iniquities, our sins. Oh Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah. Hawakan natin ang tinapay, simbolo ng katawan ng ating Pinoon na nasira, nawasak, pinatay para tayo ay iligtas at pagpalain. Kainin natin ang tinapay, simbolo ng katawan ng ating Pinoon. The singers kindly come forward. Abitin natin tinapay ng buhay. Katapos natin mag-take ng inumin ang masasaraw. Pagkatapos nito, pagkatapos siya minom, sinabi niya, ang sarong ito ay bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito. Inumin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Inumin natin. Jesus. Espiritu natin ang kailangan. Hallelujah! Jesus! Hallelujah! Hallelujah!
Yes, Lord. Jesus, Jesus, Jesus. Palakpakan natin ang Pilipino. All the glory and praises only to our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo manalangin sa inyong mga kailangan. Lahat na may sakit, gagaling kayo. Kahit anong klaseng problema ninyo, manampalataya kayo ngayon, malulutas ang problema ninyo. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Lahat ng kahilingan ninyo, manampalataya kayo, taas ng kamay, mangyayari sa inyo. Ngayon mismo! Hallelujah! Praise the Lord! Ang may sakit, ilagay po ang iyong kamay sa ulo. Isang kamay. Ang isang kamay sa parte ng katawan, nandun ang sakit. So, unang dalangin natin, mga pastor, gagaling kayo sa pangalan ni Jesus. May mga problema, huwag ka matakot, demonyo, sinungaling lang yan. Ang Diyos mo makapangyarihan. Kaya, lahat ng pagsubok mo, kaya, lutasin. Hallelujah, praise the Lord. Dahil wala na tayo sa sumpa, tayo'y tinubos na ng malapit ni Jesus sa sumpa. Ang kinin natin ang para sa atin sa araw na ito. Hallelujah! Diyos na mapapanihan sa lahat, malapit ni Jesus. So, nagdalangin namin nagalang ng store. Pagaling yung lahat na may sakit sa araw na ito. Lahat na may sakit na mahal. Gagaling kayo ngayon din. Lahat ng mga dumalaan sa mga pagsubok, kahirapan, emotional, family problem, financial problems, pagalingin yung malapit, lutasin ka ng mga problema. Sa pangalan ng Jesus! In the name of Jesus, all the problems, oh Lord, heal the sickness and diseases, in the name of Jesus. I bind the yoke of Satan, in the name of Jesus. Demons of sickness, poverty, problems, trials, I command you, in Jesus' name. That's all. Right now, for the children of God, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, be healed, problem be solved, right now, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Itaas ang kamay, mga naniwala na pinagaling, na pinagpala. Itaas ang kamay, hinabahal. Nasa inyo na. Ngayon, nasa inyo na. Hallelujah. Tasamay, sumigaw. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Receive the blessing right now. Receive it in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. Nasa inyo na, hinamahal. Hawakan nyo na. Nasa inyo na. Purihin natin malapit. God bless you so much. Makabalik mo na kasi ng mapuan. Bago tayo dumako sa ating closing prayer or special sa ating announcement, meron po tayong special offering, inamahal. Dahil marami po tayong inaplano pa na mga barangay crusade, mga leaflets, kahit wala tayong crusade, papagawa tayo ng maraming leaflets kasi maraming tao. Marami ng tao na ngailangan ng ebanghelyo natin, mga Pinoy. Nangusap ang malapit sa isang kapatiran, lagi kayo maghayo. You are running out of time.
Nangusap po malapit, no? Wala na raw time. Kaunti na lang natitira. Kaya kailangan daw natin ng mga tao hayuan. Amen? Kaya marami tayong kailangan, inamahal. Yung mga pinagpapala dyan, inamahal, ito na ang pagkakataon ninyo para lalo ninyo mapalugdaan ang ating mahal na Panginoon. Amen? Magbigay tayo ng masaya. May kaunting sakripisyo, pero ang kapalit yan, hindi matatawaran. Amen? Beloved Brother Bonnie Bitangkol, kindly, sa ating special offering, muna natin malapay. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Kuya Fred. Tayo pong dumalangin minamahal. Dakila po namin Diyos, Ama namin banal sa langit, sa pangalan mo po, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa pagbibigay ng aming pangangailangan, lahat ng inyong pagpapala, at sa oras pong ito sa aming pagkakaloob ng aming mga special offering. Pagpalain po ito amin Diyos, ano man po ang pangailangan sa aming bahay-sambahan, sa iyong banal na iglesia amin Diyos, patuloy pong punuan. Pagpalain po kami aming pong samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. aking puso ang awit na pasasalamat ko. Ikaw ang Bisaya, ikaw ang anak, ikaw ang hari ng lahat. Ikaw ang Bisaya, tagapagligtas, Panginoon ka ng lahat. Ang pag-ibig ko para sa'yo hindi magbabago. Kaya ang damdamin ko nalalapit palagi sa'yo. Ikaw ang Bisaya, ikaw ang anak, ikaw ang hari ng lahat. Ikaw ang Bisaya, tagapagligtas, Panginoon ka ng lahat. Ikaw ang Bisaya, ikaw ang anak, ikaw ang hari ng lahat. Ikaw ang Bisaya, tagapagligtas, Panginoon ka ng lahat. Panginoon ka ng lahat. Panginoon ka God bless you, mahal. Ipalain kayo ng lumusan ating nakamalang Jesus. Tuloy-tuloy pa ating palambahan dito tuwing linggo, alas 9:30 ng umaga ang umpisa. Miyerkules alauna, overnight prayer, alas 9 ng gabi. Ganun din sa San Ildefonso, Bulacan. Tuwing linggo, Miyerkules, tsaka Biyernes. Marami po tayong mga Bible study sa iba't ibang mga dako. Kaingin, San Rafael, Bulacan. Sa Candaba, na mahal. Marami tayong mga gawain. Bising-busy po kami. Konti lang ang tulog namin araw-araw, yun na mahal. Pero ang himala, malakas pa rin tayo. Puri lang ating malapay. Ibali, kulang sa pag-alaga sa katawan, basta nasunod natin ang kalooban
ng ating mahal na Panginoon. Purihin natin mahal na Panginoon kasi anytime, pagbalik mahal na Panginoon, nakahanda tayo. Pinagpala kayo, may mga nananalangin sa inyo, pangunguna na ating mahal na pastor and family. Kaya, simple lang yung buhay ninyo, tuloy lang kayo ng tuloy, matapat kayo, kasama kayo sa bababalik ng ating mahal na Panginoon. Purihin natin mahal na Panginoon, tayo dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay. Tumayo na po tayo. Beloved Daddy Melchor Reyes sa ating closing prayer. Hallelujah. Amen. God bless you, OP. Tayo po'y pasamantalang sa ating pag-iwahiwalay. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakmamahal na Panginoon Jesus, sa pangungunat dalangin ng aming minamahal at kinagalang na Evangelista, Pastor Wildis Almeida, narito po ang iyong mga anak. Nagpupurit, nagpapasalamat sa matagumpay na banal na gawain sa araw na ito. Salamat sa mga papuring awitin at sa mga solemn song na dinala ng aming mga awit. Gayun din po sa pagbibigay. Susi ng pagpapala. Hallelujah. At higit sa lahat sa awitin ng aming Finest Generation Choir na nagbigay kalakasan sa aming pananampalataya. Hallelujah. At pagbibigay, susi ng pagpapala, higit sa lahat sa banal na salita na dinala ng aming mga aral, ordained preacher, Brother Asis. Hallelujah. At sa aming pag-uwi, hatid po kami sa aming kanya-kanyang tirahan na ligtas sa anuman sakuna at kapahamakan at taglay namin ang inyong kapangyarihan at pag-iibig. Ito ang among samot panalangin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming pinakmamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, minamahal. We love you so much. Our dear Jesus loves you more.